So, magandang araw. Gagawa ako ng video about sa kung paano ba magkababae. Ano bang dapat gawin. Sinabi ko na yan dati na wala ka naman dapat ganong gawin eh. Hindi mo kailangan baguhin sarili mo o magpaka-plastic ka or maging people pleaser. Wala kang babaguhin sa sarili mo. Ang gagawin mo lang is maging presentable tsaka maayos tingnan. So, papagupit ka. Actually, kahit nga hindi ka magpagupit kasi yung bone structure ng mukha mo. Kasi naranasan ko na yan dati. Ang haba talaga ng buhok ko hanggang dito. Tas kulot-kulot. Isipin nyo na lang, imagine nyo. Pero yung bone ng face ko, nahahalata ng babae. So, meron ako na-receive na um, choosing signal dun sa puti. Sa puti na babae. Ano yan 2 years ago yun. Kaso hindi ko na lang grab opportunity kasi nga uuwi naman ako sa Pilipinas. So, yun nga, wala kang ganong gagawin. Basta, ang dapat mo lang gawin, magmukha kang presentable. Tapos, yun, as in yun talaga. Yun lang yung personality mo, yung mukha mo Pero, yun nga, magta-try ka pa rin kung online. Pero, magta-try ka sa online, numbers game yan, magsuswipe ka na marami, ganun. Tapos, kung sinong kumagat, may message mo. Tapos, konting usap lang, wag masyadong marami kasi nakukuha na niya attention mo. So, mawawala na siya ng gana. Tapos, mag-set ka na ng um, um, ano ba yun, meet up. So, pag sa meet up, ayun, doon na kayo magkakapalagayan. So, papakiramdaman mo na lang yung parang chess match nga So, kung ano yung attraction level niya. Doon ka na lang magbabase. Tapos, doon ka mag-a-adjust. Ano pa ba? Pagka sa personal naman, mahirap kasi sa personal Actually, mga successful ko sa sa online. Sa personal din, meron din naman ako. May mga passive din. Kuwari nagustuhan ka. Ang kalaban kasi sa personal is yung treatment din ng ibang tao sa iyo So kung yung treatment ng mga kasama mo, kaibigan mo, tapos sabay hindi ka respetado. So malaking impact din 'yon. So medyo mahihirapan ka. Siguro ang the best talaga gawin sa personal is wag ka masyadong friendly. Yung parang kuwari, kasi introvert ako Dun, sa akin may naggaganon Pero sinabi ko nga, wala kang dapat baguhin Actually, wala talagang game Kahit anong isip ko, mukha mo lang talaga yung Kasi yung mga choosing signals, na yan gusto ka na ng babae from the get-go Diba sabi nga, 6-second rule. Tapos, doon na lang siya magbabago kung nagkita na kayo or kung paano yung treatment. Kung kaklase mo naman, kung paano treatment din ng mga kaklase mo. Kasi dati naranasan ko na sa first girlfriend ko, nakakblock ako. So, nagka-girlfriend ako nun, saglit lang, 3 buwan lang. Kasi nga, yung mga kaklase ko, parang hindi ako nire-respeto. Kasi nga yung itsura ko, 'di ba, parang maamo. Parang dinadakot yung puwet ko. Alam mo yung kay Justin Bieber, 'di ba si Justin Bieber ganun, dinadakot yung puwet niya. Hinahalikan siya sa mukha ng mga basta parang binibiro kasi nga soft yung feature niya. O pogi siya pero soft yung feature niya. So, yun yung nangyari sa akin kaya hindi tumagal, nawalan siya ng respeto. Tapos totoo yun kasi yung itsura mo, pangkagat lang naman sa una yan Yun yung doorway. Kasi yung personality mo, ginajudge na doon. Pero, yung, yung mga feedback ng mga malaking pressure yun sa kanila. Yung mga feedback ng kaibigan, ng parents. Kasi sa FWB ko, ganun din. Hindi ako gusto ng kaibigan niya. Tapos, yung the rest, yun lang naman ang hindi ako gusto yung first girlfriend ko, tsaka tong latest Pero the rest gusto na ako. Ayun. Depende na lang yan sa um, yun, sa mga feedback ng mga kaibigan niya, tsaka sa mga tao sa paligid mo. So, una kasi niyan, uusap lang kayo. Tapos, pag gusto ka, i-chat mo ng saglit.
wag yung matagal na parang piloto. Tsaka wag ka ganong i-gauge nyo rin yung level of interest niya pag nagtatanong siya about sa'yo, ganyan. Kasi napansin ko na sa mga 30 na dates ko dati, napansin ko yung anong tawag dito, ah yung pag nag-meet na kayo or kasama na kayo, kahit pa kaibigan mo yan, naging kaibigan mo na, minsan nagbabago rin eh. Parang nawawala ng gana, ganun. Tapos sabay, yun, basta mag-a-adjust ka na lang talaga kung ano yung pinapakita niya. Kasi wala talaga tayong magagawa kasi sila talaga yung chooser eh. Depende na sa kanila yan eh, kung kikiligin sila sa iyo eh. Pang-hook lang naman yung itsura eh. Pero yun nga, dahil karamihan nga ng mga lalaki, normie, karamihan yan mga nagsettle na lang dahil yung mga mabait, ganyan. Tapos, mga nanligaw. Marami naman din successful na mga nanligaw. Kaso, yun nga, consistent sila. Everyday sila manliligaw. Araw-araw yan hanggang habang buhay na. Nagkaroon na napasa nila yung genetic nila kaso matrabaho. Hindi kagaya sa pogi, sa Chad, hindi gaano nagtrabaho kasi oo nga, naka-receive ng choosing signal. Tapos yung mga Chad pa, mahilig pa mang-hit yan ng mga ng karamihan ng babae. Kasi alam naman nila may chance sila eh. Gusto lang nila maka-hit eh. Tapos takbo na. Hit and run. Yun lang naman yung ginagawa niyo mga yun. So, yun yung nun. Wala talaga ganong game eh. Yung itsura mo lang talaga eh. Tapos, pag nagkasama na kayo, nag-meet up na kayo, ang ball lagi na sa kanya. Nasa level of interest na lang niya. Tapos, mararamdaman mo naman yun eh. Ang signs kasi nun, mahiyain siya. Tapos, pag tinanong mo, ito lagi, walang palya to eh. Kuwari, ikaw nasusunod lagi, ibig sabihin, gusto ka na niya nun. Tsaka may malaki chance na makuha mo sa first meet up or second. Yung, kuwari, san tayo? Tara, kain tayo sa mumurahin. Ganun lang yun eh. Kain muna kayo sa mumurahin. Malaking pang-hook din yun eh. Huwag kayo masyadong kuripot. Huwag nyo gayahin yung mga, anong tawag dito? Yung mga nagpapalibre sa babae, unang date pa lang. Kahit pa sabihin mo na puging-pugi siya sa'yo, mawawalan siya ng gana. Kasi nga, ginawa mo siyang parang tinake advantage mo na agad sa una pa lang eh. Siyempre, kailangan, ilibre mo naman din kahit papano, kahit sa Jollibee, ganyan. Tapos, or inumin. Tapos, yun, una kasi niyan, mahiyain siya eh. Tapos, may time pa nga na boring. Wala ganong pag-uusap. Ang technique ko kasi ginagawa ko, lalakad-lakad lang kami. Lalakad-lakad lang sa mall. Mall talaga yung lagi kong lagi akong mall. Lalakad-lakad kami. Tapos pag napagod na, syempre, upo na lang sa bench. Tapos tatanong siya, saan mo pa gusto? Dun ko na pinapasok. Tara, check-in tayo. Ganyan. Mga ganyan na strategy. Kasi, hindi naman strategy ko yun. Yun yung gusto ko. Gusto ko talaga mag-ikot-ikot sa mall. So, wala talaga akong binago. Kung ano yung trip nyo, yun talaga yung gagawin nyo. Kasi nga, 6-second rule, itsura naman niya yung gusto mo talaga eh. Pero yun nga, wag kayong, yung una pa lang papalibre kayo. Di ba may mga ibang ganyan? Mata-turn off yung babae niyan. At least talaga, kailangan, ikaw pa rin talaga manlilibre. Mga chad nga eh. Kaya nga sinasabi nila sa mga lalaki sa una lang magaling. Totoo yan. Yung mga chad, mga pogi, sa una lang talaga magaling yan. Kasi ang bait nila, manlilibre, ganyan. Pero hindi naman sa mamahalin kasi nga walang guarantee, di ba? So, yun nga, libre mo na mga makakain dyan. Kwek-kwek, ganyan, banana cube, kung anong kaya mo ng bulsa mo na hindi masakit sa kalooban mo. Yun lang yung
Tapos, yun, pakiramdaman mo na siya, yung level of interest niya. Malalaman mo naman yan eh. Dahil paparamdam niya yan sa'yo. Repulsive, walang gana. Iba yung walang gana sa sa mahiyain eh. Sa mahiyain kasi, malaki chance noon na gusto ka talaga noon. Kasi nahihiya siya eh. May kilig factor yun. Tapos, ikaw lagi masusunod. Kasi sasabihin niya parati, ikaw, kung saan mo gusto. Puro ganun lagi. Ikaw talaga masusunod. Ang mangyayari nun, matatanggal hiya mo. Tapos, ikaw masusunod talaga parati. Gagawin niyang madali lahat. Ganun yun eh. Yun yung signs pagka gusto ka na talaga. So, actually parang, siya eh. Ang nangyayari, parang wala siya talaga wala siyang game. Parang kusa na lang nangyayari. Parang kusa na lang nangyayari kasi nga nagustuhan ka na lang niya ng dahil nga sa itsura mo. Tas kusa na lang mangyayari yung ganun. Magpapakiramdaman kayo eh. Tapos gagawin niya madali lahat sa'yo. Sinabi ko na yan sa inyo dati na kahit ikaw pa yung pinaka-introvert, mahiyain, malalabas mo yung sarili mo. Pagka gusto ka ng babae. Pero hindi ko ganong parameter kasi yung yung friendly siya. Kasi pag normie ka, normie lang yung treatment, 'di ba? Mas mahirap nga yun sa normie. So, yun lang talaga eh. Yayayain mo na lang talaga eh pagka medyo submissive na siya kung sinabi niya saan mo gusto. Minsan nga, sige, kain na muna tayo. Tapos, ganito yung ginawa ko sa latest na girlfriend ko eh. Sige, kain na muna tayo. Tapos, sleepover na tayo. Dinidirekta ko na eh. Kasi nga, nakipag-meet up naman na siya eh. Ibig sabihin, gusto ka na niya nun. Tapos, sabay, dinidirekta ko na ganun. Medyo makapal din mukha ako eh. Kasi, na yan eh, sa dami na na-experience ko na ganyan eh. So, dinidirekta ko na kasi unang-una, ayaw ko rin masayang yung oras niya, ayaw ko rin masayang oras ko. Kasi doon naman din talaga eh. So, itong girlfriend ko, sinabi ko, nag-meet up kami. Tara, mag-sleep over na tayo. Nung una, ayaw niya kasi daw, galing siyang trabaho, mabaho daw siya, may pawis. Tapos yung pangalawa, ay tinatamad na ako. Ayoko na kang ganun eh. Pag na-reject ako, tinatamad na ako, nawawalan ako ng gana. Tapos yung pangalawa, sabi ko, sige, punta ka na lang dito, total. Pumunta siya sa bahay, tapos uminom lang kami. Tapos, ayun na, SEX na. Di naging girlfriend ko na siya. Siya nga nag-alok kung gusto kong maging girlfriend. Wala naman ako option eh. Di, kinagat ko na. Tapos yun dito, ganun din, niyaya ako na sa pumunta sa store, Filipino store dito. Sumama ako, tapos ayun. Tapos sabi niya, pwede ba ako sumama sa inyo, tumambay sa kwarto mo? Ganun. Siya na mismo yung unang girlfriend ko, pangalawang girlfriend ko, nag-meet up kami sa Intramuros. Nandun kami nakaupo dun sa may canyon. Di ba may mga spasyo yun? Tapos sinubukan ko. Total, niyayakap naman niya na ako. Tapos kinahalikan ko na siya. Di nagpa-BJ ako sa kanya dun. Di pumayag. Tapos nun, tara, check-in tayo. Siya pa nga nagturo sa akin kasi 21 pa lang ako nun. Sabi, hindi nakakabuntis yung sige, pasok mo na. Di, sige. Yung pangatlo kong girlfriend, nakita niya yung itsura ko sa graduation book. Passive siya na choosing signal eh. Sabi sa'yo walang game eh. Kusa na lang talaga siyang dahil natripan niya yung itsura mo eh. Kaya yung pangatlo ko, nakita niya yung picture ko sa yearbook. Minessage niya ako sa MySpace ata o Facebook. Nakalimutan ko na eh. Tapos minessage ko. Tapos onting usap lang. Sabi ko, paano mo nakita yung ko? Tara, meet up tayo. Meet up kami sa FEU kasi yun din yung eskwelahan ko eh. Ay, shit, binanggit ko.
Doon ako nag-aral ng college. So, ayun. Ay, doon din siya nag-aaral. Matanda siya sa akin ng 2 taon. Graduate na ako noon. Pero siya nag-aaral pa. 21 ako. 22. Siya 24. So, matanda siya sa akin ng 2 taon. Pero sexy nun eh. Tsaka malaki yung ano niya. Yung hinaharap. Maliit nga lang siya. Pero, yun, basta okay din yun kahit papaano. So, yun. Niyaya ko siya ng unang meet up. Kumain muna kami ng, nakalimutan ko ni. Saan ba kami kumain nun? Parang sa ano lang, karinderya eh. Karinderya lang, o tama. Sa may gilid nung eskwelahan namin. O, kumain lang kami dun. Tapos niyaya ko na siya. Tapos yung ka-FWB ko nun. Paano ba yun? Di ko na maalala kung paano ko siya na-hit eh. Oo. Parang kinuha niya yung number ko sa kaibigan ko. Mataba yun eh, na morena. Hindi ko talaga siya ganun trip. So, kinuha niya yung number ko sa kaibigan ko. Tapos minessage niya ako. Tapos minessage ko rin siya ng pabalik. Sabi, sino to? Sabi niya, yan. Sinabi niya yung pangalan niya. Tapos sabay, ayun, sabi ko, konting kwentuhan. Yung kabulshitan na kwentuhan na tungkol sa mga outing ganyan. Tapos yun, nag-meet up kami. Niyaya ko rin nung unang meet up. Nilibre ko lang siya sa fast food lang din. Laging ganun, puro fast food lang talaga yung inaano ko, yung mga cheaper na ano. Hindi ako nagre-resto. Hindi dahil sa ayaw ko ng resto dahil mahal. Gusto ko talaga yung lasa ng fast food kaysa restaurant. Kasi sa restaurant, matabang. Basta, hindi ko gusto yung lasa. Tsaka, kuripot din ako. Ayaw ko gumastos na malaki. Nang walang kasiguraduhan. So, yun. So, yung ilan na ba? Pangatlo. Tapos, yung ka-one night stand dun sa sa bar o sa bar. Yun, yung kaibigan ko may kotse siya. Tapos, pumunta kami ng bar. Tapos, ayun, nakasayaw nung pinsan ng kaibigan ko. Tapos, nauwi niya yung dalawa. Tapos, yung isa binigay sa akin. So, ayun. Yun yung naka-divergenize sa akin. Yun yung naka-divergenize sa akin. 21 ako noon. Siya 27. Ang twist pa nga nun, may boyfriend pa na German yun eh. Buti hindi ako nagkasakit nun kasi hindi ako nag-condom nun eh. Hindi ako nag-condom nun. Tapos ang lalakas uminom ng mga babae kasi nga gimikera. Nagtikilya kami, 2 bote ng tequila na ubos or 3. Sumusuka na yung kasama ko. Ako hindi kasi nasa genetic ng tatay ko malakas uminom. So, hindi ako basta-basta tumutumba ng mga inumin. So, ayun. Sumusuka na yung kasama ko. Sabi niya, pre, ang lakas uminom na itong mga to ha. Mukhang hindi natin may skoran. So, ayun. Tagal ko rin labasan nun kasi nga nakainom eh. Yun yung nakaka-addict siya pag first time mo. Ma-addict ka talaga. Pero hindi ako na-attach dun kasi nga one night stand lang. Hindi mo naman girlfriend. So, alam ko na yung expectation. Sumaga rin ako na black pill din. Yung iba marami. Mas maaga pa sa akin eh. Pero nalaman ko na yung game yung passive. Kasi nga dahil sa itsura ko. Alam ko naman na may itsura ako. Pero hindi ako conceited dati. Kung alam ko lang talaga, tinake advantage ko na eh. Tapos ano pa ba? Parang konti lang yung body count ko eh. Parang yun lang ata. 6 lang ata o 7. Parang ganun lang. Kasi na-stuck ako dun sa 6 years eh. So, yun yung ano ko, yung isa ko pang girlfriend, yung katrabaho ko. Kamamatay lang nung ex niya. Para mga 1 month o 3 months nang patay yung ex niya dahil sa motor accident. Kami lang yung nakakapag-usap. Tapos yun, dahil nga palagayan na loob, niyaya ko siya na magkita. Unang kita, niyaya ko kagad na magsogo. Ayaw niyang pumayag. Pumayag pala siya pero walang nangyari. Parang kiss lang tsaka himas-himas lang.
Pero pinangako niya sa pangalawang meet-up. So, ayun nangyari. Yung sa pangalawa nga, niyaya ko siya, matik na may nangyari. So, tapos yung mataba naman, na nakilala ko sa sa online naman, kasi sa Ortigas siya papunta sa trabaho. Aksidente lang yun eh. Nakaka-chat ko na siya, pero dahil pumunta siya ng Ortigas, taga Laguna yun eh. Yun yung nag-e-effort na pumunta sa akin. Taga Mandaluyong ako eh. So, yun, pumunta siya Ortigas. Tapos sabay, nag-meet up kami sa Mega Mall. Tapos unang meet up, yun, pinagod ko siya, naglakad-lakad kami. Actually, mahilig talaga ako maglakad. Wala akong binago, hindi ko strategy yun para makuha yung gusto ko Yun lang talagang gusto ko, maglakad-lakad. Tumingin-tingin, mag-window shopping. Wala naman akong binibili. Tapos yun, napagod na kami, alas 5, kumain lang kami. Tapos niyaya ko na siya. Sabi ko, tara, check-in tayo dun sa malapit na sa Mega Mall. Yung Bermuda ba yan? Bermuda. So, sabi niya, yung una, nireject ako kasi sabi niya, sa second na lang kasi Laguna pa ako. Makes sense naman, hindi naman siya nagsisinungaling. So, tama naman yung sinabi niya na taga Laguna siya. So, hinatid ko na lang siya dun sa harap ng Star Mall. Kasi yun yung sakayan ng papuntang Laguna. So, yun. Tapos, next meet up namin, kumain lang kami saglit. Kasi pinangako naman niya yan eh. Kasi ako, direct to the point talaga ako na tao eh. Hindi ako yung bolero na putya na Kasi ayoko rin magsayang ng oras eh. Gusto ko pagka gusto mo ba o ayaw? Pag ayaw mo okay lang. Okay lang naman eh. Which is okay lang naman talaga. Tsaka, ayun. Yun, sa pangalawa, nag-meet up kami, tas kumain lang kami ng mabilis kasi alam mo bakit ko pinapakain yung mga girlfriend ko. Kasi halikan ko sila, 'di ba? Ayaw ko mabaho yung hininga nila kasi dahil gutom sila. So, yun talaga purpose ko. Kasi kaya pinapakain ko lagi yung girlfriend ko. Yung mga nakaka-meet up ko kasi nga may chance na mapunta nga doon tapos hahalikan mo tapos mabaho yung hininga kasi walang kinain, gutom. So, parang turn off ka, 'di ba? Yun talaga yung purpose kaya pinapakain ko. Hindi dahil sa galante ako. Napakamasarili ko talaga, Biruhin mo yun yung iniisip ko. Hindi nyo maiisip yun. Isipin nyo, tangina, wala akong pera. Yung iisipin nyo. Ako iniisip ko iba eh. Ayaw ko babaho yung hininga niya. So yun, pagkita namin, kain na, tapos matik na diretso. Kasi yun naman yung pre-promise eh. Yun yung sinabi niya promise. O di, sige. Actually, yun lang talaga siya eh. Smooth, di ba? Napaka-smooth. Ganun lang siya eh. Wala ganong panliligaw. Di ko sinabi na meron talagang nadadala sa ligaw nung panahon ko. Pero ngayon, social media age, tsaka Gen Z, pag ayaw sa'yo ng Gen Z, ayaw na. Kasi nasubukan ko na yan eh. Di ba sinabi ko sa inyo, age ko lang tumatanda, pero yung mga nakaka-date ko, mga 28 below pa rin. Para rin ako si Leo eh. Pero mas bata kay Leo, 25 below. Pero sa akin, hindi lumalagpas ng 30. Kasi nga, yung mga prime na babae, mas gusto nila, priority nila, itsura talaga. Pagka 25 above na yung lalaki, medyo logical na sila, tsaka marami na, damage good na. So, hindi nila ganong priority. Gusto na nila beta box provider. Pero kailangan mapasa mo yung looks threshold. So, yun yung strategy. Ang aanuhin mo lang talaga, yung attraction level lang talaga. Tsaka yung parang, yung parang hindi naman spark, yung parang connection talaga. Kasi paparamdam niya yan sa'yo eh. Siguro, swinerte lang ako. Narinig ko to right place at the right time. O dahil turn ko lang. Kasi ganun naman talaga sa red pill, di ba sabi?
or turn ko lang, pero hindi eh, sa looks talaga eh. Tapos meron din ako nakamit na taga Laguna din. Pumunta siya ng Mega Mall, nag-meet up kami. Yun, repulsive talaga. Niyaya ko yun. Na-reject ako. Tapos parang irritable siya. Sabi ko, sige, hindi na kita lilibre. Total ayaw. Sabi ko, hindi na kita lilibre. Sabi niya, sige, dyan ka na umorder. Basta repulsive talaga siya. So, wala nang next. Tapos sabay, siguro may isa pa siyang option. Nasa Hong Kong ako nun. Tumatawag, tapos nagmamakaawa na gusto niya na raw ako. Sabi, wala ako nun eh. So, ewan ko dun sa babae na yun. Pero dagdag din sana yun kasi umiiyak-iyak na eh. Biglang nagbago yung isip. Tapos umiiyak-iyak na. Tapos miss call nire-reject ko. Ayaw ko nga sagutin dahil nasa Hong Kong ako nun. Sama ko yung nanay ko tsaka yung kapatid ko. Gumagala kami. So, nagulat ako kasi tumawag eh. Tapos sabay parang mangiiyak na. Siya yung yung nireject ako. Minsan ganun sila eh. May option kasi sila. Dahil sa sa dating apps. Kagaya na itong KFWB ko. May option kasi siya eh. Kaya iniwan niya na ako kahit na gusto niya itsura ko. Kahit lamang ako dun sa lalaki. Kasi less effort ako. Ayoko talagang gumala. Ano ka ba? Ba't ako gagala? Sawa na ako niya nung 20 ako eh. Tsaka may edad na ako eh. Tsaka hindi siya kawalan dahil meron naman akong girlfriend na submissive talaga sa akin. Yung talagang submissive. Although ka LDR, pero mukhang yun yung sureball na makakasama ko na tutulong sa akin sa business ko, ganun. Pero ganun pa rin, hindi ako nagbibigay, papadala pera every month. Hindi. Nagpadala lang ako ng birthday niya, tsaka ngayong Pasko. Padala lang ako ng pera para sa t-shirt, ganun. Which is, mura lang siya. Yun. Hindi ko na sasabihin yung presyo. Strategy. Mag-try. Kasi online, nagtatry ako eh. May mga success naman. Tapos yung passive, yung choosing signals, ginagrab ko yung opportunity. Actually, marami talagang opportunity sa akin eh. Nainis talaga ako, yun yung pinagsisisihan ko. Kasi yung prime days ko, kinain kasi nung 6 years eh. Kasi kampante ako dahil gusto niya ako eh. Biglang nagfe-fade pala yung Sabi ko, tangina, nagka-dry spell ako noon. Yun yung sinasabi ko sa inyo. From 21 hanggang 33. 33 years old ako. Tapos 33 hanggang 36. So, 2 years. Anihap ako na dry. Tapos, ito na lang, nung 36 na ako, nagka-girlfriend ako ng 23. Actually, nung 33, yun yung mataba na taga Laguna. Siya yung ko eh. Kami nun, SEX twice a week. Twice a week for 3 months bago ako umalis. So, ibig sabihin, kada nasa Pilipinas ako, nagkakaroon ako. Dito nga rin, nagkaroon ako eh. So, consider nyo ba akong pogi? Siguro. Pero ako, tingin ko sa itsura ko, hindi, sakto lang. Pero nakaka-receive ako ng passive eh. Kahit nung grade 6 ako, merong grade 4 na nagbigay sa akin love letter. Tapos yung sister ng kaibigan ko, ng best friend ko, gusto rin ako. Nakukyutan sa akin. Sayang din yun. So, ang dami ko talagang opportunity. Tapos yung nililigawan ko ng high school na sabi college na lang daw, mag-college muna. Yung kaibigan niya na maganda, nagustuhan rin ako. So, masasabi ko ba na pogi ako? Siguro. Kasi nakaka-receive ako ng ganyan eh. Tapos mga kaklase ko, niyayakap ako eh. Dinidikit talaga yung dede nila. Tapos dalawa pa sila yung mayakap sa kaliwat kanan ko. May halong asar na rin yun kasi nga, alam mo yung parang kampante sila na hindi ko naman sila dadakutin. Kasi nga, sanay na ako eh. So, hindi ako nagbibigay ng mali siya. Dahil sanay na ako, nakaka-receive ako niya nung college ako eh. College ako, dalawa sila, humahawak sa
braso ko, magkabilaan, tas didikit nila yung, alam mo na, yung suso nila. May halong asar na rin yun, alam ko yun, kasi nagtatawanan sila. Pero, kung makareceive ka ng ganun, medyo win-win na rin yun. Tapos, minsan pa nga, inaamoy ko na lang yung buhok nila, ang bango eh. Sabi ko, so, yun lang yung ano. Tapos, minsan, pag lumalabas ako ng kalye namin, yung may asawa na nagtitinda dun sa kalye, yun yung tumitingin sa akin, tapos kinakausap ako. One time, di ba yung pinapunta ko yung girlfriend ko, itong latest. Pinapunta ko kasi sa bayan, tapos bumili ako Red Horse dun sa tindahan ng babae na may asawa. Tapos tinanong niya ako, ay, nagre-Red Horse ka pala? Umiinom ka pala? Kinausap ako ng ganun, sabi ko, oo, ganun lang yung ano ko. Tapos wala no, malis na ako. Kasi medyo nahiya rin ako, may tsura din kasi yun. Kaso may asawa at anak na, dalawa na anak nun. Pero pwede kong patusin yun, pero ayoko kasi umipot ng tae dun sa kalye namin dahil yun na, mabubugbog ka. Tapos, yung reputasyon mo, papangit kasi dumiskarte ka dun sa kalye nyo eh. Kaya yung sinasabi ko, huwag kayo didiskarte na dyan sa mga, sa trabaho pwede, di ba sinasabi nila huwag ka dumiskarte. Didiskarte ka doon sa katrabaho mo kung sureball ka. Kagaya nangyari sa akin, sureball na tumagal ng 6 na taon. Pero kung yung no chance ka talaga, huwag ka dumiskarte dahil masisira reputasyon mo. Kakalat yan dun sa Pero ang pinaka no talaga, yung dun sa inyo. Kasi alam bahay mo. Mamaya kung may kotse ka, butasin yung mo eh. Yung gulong mo eh. Gulong, basagin yung windshield mo. Tsaka isa pa yan, nung 19 ako, meron akong nakaka-chat dati sa mga, alam mo yun sa TV ads. Gaano ako ng TV ads eh, nilalagay ko number ko dun. Tapos meron mga number doon, chat ko. Minsan taga Bulacan. Nag-e-effort talaga ako. Pero hindi nyo na magagawa ngayon yun eh. Social media age na to eh. Hindi nyo na magagawa to. Either trip ka niya talaga ba or hindi. Kasi wala nang game eh. Lahat na ng lalaki, pangit, normie, or gwapo. Isa lang gusto, SEX. Tapos nasa sa lalaki na yun kung gusto niya ituloy o hindi. So sa babae naman din, wala na ring game. Gusto lang nila pogi kasi nga ganun din. Kung lahat ng lalaki gusto SEX lang, doon ka na sa pogi, 'di ba? So ganun din naman, pare-pareho lang lahat. So masasabi ko, hindi rin lamang yung babae, pareho lang. Pero nakukuha nila yung gusto nila, either short term nga lang kasi nga ang nagdo-dominate lang talaga mga pogi. Ako nga sa online, hirap na hirap ako eh. Itong girlfriend ko, sub 5 nga eh. Pareho lang kami. Or dahil sa age pill na rin. Alam niya rin eh. Alam rin ng girlfriend ko na wala nang papatol sa akin dahil matanda na ako. Tapos sabay yung ka-FWB ko, kaya naman ako pinatulan dahil sa profession ko, tsaka itsura ko, papalag naman. Tsaka gusto niya yung mata ko kasi malaki daw. So strategy, online, magta-try ka, swipe ka lang na swipe, tapos sa personal, passive, wala talagang strategy pag personal. Yun talaga pinaka-brutal eh. Kung hindi ka nakakatanggap ng passive sa personal, medyo kawawa ka kasi pag hindi ka nakaka-receive ng mga passive, yung mga choosing signals, walang way na para kausapin yung babae. Kasi pag nag-cold approach ka, medyo creepy, tsaka nakaka-turn off. Kasi once na nag-approach ka sa babae, turn off na. Ibig sabihin, pansinin nyo yung mga nagkakarelasyon, yung mga lalaki na hindi sila nag-a-approach eh. Kasi pag nag-approach ka, medyo talo ka na. Yung mga naliligaw, either kaibigan na yun, magkaibigan na. Pero yung from the get-go, yung unang meet up nyo pa lang ng sa eskwelahan, manliligaw ka. Hindi ubra yun. Dapat magkaibigan kayo, may social circle kayo.
Kasi ganun nangyayari. Parang yung mga katrabaho ko dati, yung mga nanliligaw to yung sinasabi ko na nagwo-work. So ito hindi na to sa experience ko, sa mga nakikita ko na nanliligaw. So usually mga circle of friends yan. So magkakakilala na sila, tapos liligawan na lang yung babae dahil palagayan na ng loob. So medyo passive pa rin yun. Medyo passive pa rin. Pero yung direct talaga na unang kita nyo pa lang, tapos kunin mo na yung number, maliit chance nun. Wala talagang chance. Lalo na ngayon, social media age na eh. So, kung hindi ka nakaka-receive talaga ng passive, tapos wala kang social circle, kagaya ng mga nanliligaw talaga, dahil may social circle yun, barkada-barkada yun eh. Tapos katrabaho-katrabaho, medyo maliit chance mo talaga kung ganun ng sitwasyon. So, paano yun lang? Wala naman talagang game eh. So, looks mo lang talaga. Tsaka, passive yun sa mga kaibigan, ganyan. Kasi, wala nang option kayo. So, paano yun lang? Peace.